Bali, ang posture ko ngayong Sunday, up to the next, sabi natin, 10 meetings, parang isang teacher na magtuturo ng 10 lessons. Na ito ay tinatawag natin ECC Basics. Kaya meron tayong mga lecture notes dyan, no? Bali, kahapon, tinuloy natin yung planning ng mga leaders sa isa ito sa aking minungkahi na magkakaroon tayo ng sariling na 10 lessons. Ang purpose nito ay sa mga members na gustong mag-disciple ng ibang new believers, new Christians, meron tayong materials na 10 lessons. So itong lesson 1, ito po yung tatalakayin natin ngayon. Confidence in God's gift of salvation or assurance of salvation. And then after ng worship natin, meron pa tayong 30 minutes na mag-gather tayo dito at merong question and answer or meron akong idadagdag kung paano natin ito gamitin, kung paano natin ituro sa iba. Okay, so parang ang gagawin natin for the 10 meetings membership class or membership lessons. So meron tayong lecture notes, pero meron din tayong PowerPoint. So confidence in God's gift of salvation. Ang idea nito, yung tinatawag na assurance of salvation. Now, sa next slide, at makikita rin natin dito sa introduction, do you sometimes question whether you are saved or not? May time ba na ikaw ay nagtatanong kung ikaw talaga ba ay ligtas? So, yung kasiguraduhan na ikaw ay Kristiyano, may point pa na nagtatanong ka, ako kaya ay talagang ligtas? Okay, so ito po yung tatalakayin natin na after nito, meron tayong kasiguraduhan base sa salita ng Diyos, base sa kanyang mga pangako, tayo ay sigurado na tayo ay ligtas. Amen ba? So ang message ngayon is inviting us to think about what ensures our confidence in salvation. Bakit tayo pwedeng maging sigurado na tayo ay ligtas? So yun po yung sa next na question. How can we be certain? Paano tayo maging sigurado na tayo nga ba ligtas? At pupunta tayo sa first point. Because of God's plan of salvation na nandito rin sa ating lecture notes, ano? Yung God's plan of salvation. Pwede kang maging sigurado na ikaw ay ligtas. Bakit? Una, dahil ang Diyos ang nagplano ng iyong kaligtasan at ng ating kaligtasan. Amen ba? Amen. Siya po ang nagplano nito. Isinama niya tayo sa kanyang plano. Kaya kung kasama ka nga sa kanyang plano, bakit ka pa mag-worry, double-minded, na ikaw ay hindi ligtas kung kasama ka sa plano ng kaligtasan ng Diyos? So meron kang kasiguraduhan na ikaw ay ligtas. Sa Ephesians 1:4-5, basahin natin ng sabay-sabay. For He chose us in Him before the creation of the world to be holy and blameless in His sight. In love, He predestined us for adoption to sonship through Jesus Christ in accordance with His pleasure and will. Tingnan po ninyo, sabi dito sa passage, noon pa man, bago kalikhain, bago likhain ng Diyos yung mundo, yung good creation, pinili ka na. Pinili na ako. In Him, in Christ. Right? And then, in love, He predestined us for adoption. So kasama noon pa
sa plano ng Diyos na i-adapt tayo na maging kanyang anak. Okay? So ito ay in accordance with His pleasure and will. Ayon sa kanyang kagustuhan. Ayon sa kanyang desisyon. So bago ka magdesisyon, meron ng plano ang Panginoong Diyos. Hallelujah! At isinama ako sa kanyang plano. Kaya ang nagplano ng ating kaligtasan ay walang iba kundi ang Panginoong Diyos. Sa Jeremiah 31:3, pasahin natin ng sabay-sabay. The Lord appeared to us in the past, saying, I have loved you with an everlasting love. Therefore, I have drawn you with loving devotion. Ano yung sabi dito? I have loved you with an everlasting love. Ang ibig sabihin nun, everlasting love. Noon hanggang sa future, minahal tayo ng Panginoong Diyos. Even in the past, everlasting past, and even in the everlasting future, minahal tayo ng Panginoong Diyos. So ito ay sinasabi ng Diyos sa bayan ng Israel sa Old Testament. Pero ganun din sa atin na kanyang mga minahal. Kasama tayo. And then sa 1 John 2:2, basahin natin na sabay-sabay. He is the atoning sacrifice for our sins. And not only for ours, but also for the sins of the whole world. Sinasabi ni Juan dito na Jesus Christ died on the cross, yung atonement. Siya ay namatay sa krus. So tingnan ninyo yung plano ng Diyos. Na sa pamamagitan ni Kristo, hindi lang yung mga Hudyo ang maliligtas, kundi lahat ng kasamang lahi, whatever race. Isinama tayo ng mga Pilipino sa plano ng kaligtasan. Kaya yung gospel nakarating dito sa atin. Hallelujah. At naligtas tayo. Okay, punta tayo sa next. Kung bakit tayo pwedeng maging sigurado sa ating kaligtasan. Basahin natin sabay-sabay. Because of God's work of salvation. So, una, dahil isinama tayo sa plano ng Diyos. Okay? Yung kaligtasan, kasama tayo sa plano ng Diyos. Dito naman, because of God's work, dahil siya mismo yung gumagawa para sa ating kaligtasan. Sa John 3:16, tingnan po natin, basahin natin ng sabay-sabay. For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. So makita natin yung work of God dito. Ang Diyos Ama, isinuko niya ang kanyang bugtong na anak. So makita ninyo na in the area of salvation, ang nagtatrabaho ay ang Panginoong Diyos. Noon pa man meron siyang plano at isinasagawa niya ang kanyang plano para sa ating kaligtasan. And tingnan natin yung work ng Holy Spirit noon pa man. Sa lecture natin, it's like getting a VIP invite to God's heart. VIP tayo sa harapan ng Panginoong Diyos. So, meron yung the knock, ang tawag theologically is effectual calling. Yung Holy Spirit, tinatawag tayo. Gumagawa yung Holy Spirit. Bago man tayo manampalataya, gumagawa yung Holy Spirit, kumakato. Okay, tingnan natin yung 2 Thessalonians 2:13, basahin natin na sabay-sabay. But we ought always to thank God for you, brothers and sisters, loved by the Lord, because God chose you as first fruits to be saved through the sanctifying work of the Spirit and through belief in the truth. Okay, so, nasabi dito yung pagpili ng Diyos muli sa atin, and then yung work ng Holy Spirit. Yung Holy Spirit, siya yung kumakatok sa puso natin noon. Bago natin ito buksan,
Nandyan na yung Holy Spirit, kumakatok. Tinatawag tayo. Right? Yung next naman, the makeover or regeneration. Basahin namin lang sabay-sabay. Jesus answered, "Truly, truly, I say to you, unless one is born of water and the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. That which is born of the flesh is flesh, and that which is born of the Spirit is spirit. Do not be amazed that I said to you, you must be born again. The wind blows where it wishes, and you hear the sound of it, but do not know where it comes from and where it is going. So it is everyone who is born of the Spirit." Ganito po yung context nito. Si Nicodemus, gabi na, lumapit kay Jesus. At sabi ni Jesus Christ sa kanya, "I tell you, you must be born again." Ang sabi naman ni Nicodemus, paano ako may ipapanganak na muli? Malaki na ako. Papasok pa ako sa sinapupunan ng aking nanay para may papanganak muli. And then ipinaliwanag ni Jesus kay Nicodemus na itong pagiging born again hindi sa laman. Sabi niya dito, that which is born of the flesh is flesh, but that what is born in the Spirit is spirit. Ang ibig niya sabihin, eto yung tayo ay naipanganak. Una, yung birthday natin na sineselebrate natin, si Nanay Lita, naghahanda na ng kanyang birthday, 75th birthday, magbo-ballroom tayo, no? Malapit na sa April, nakakalendaryo na yan, ano? Okay, yun yung kanyang pagiging naipanganak sa laman, sineselebrate niya. Yung pagiging born again, eto naman, yung ikaw ay naging Kristiyano. Ang Holy Spirit na gumawa sa buhay mo, siya yung nag-born again sa iyo. Kaya yung pangalawang birthday, sabi natin, na tayo ay naipanganak muli, born again. Ang tawag natin dito is regeneration. Ito yung paggawa ng Holy Spirit. Sabi dito, parang hangin. Hindi mo alam yung kung saan galing, saan pupunta. Ganon din yung pagkilos ng Holy Spirit. Basta gumagawa na lang sa buhay natin, and then tayo ay na-born again. Ang pagiging born again ay gawain ng Holy Spirit. Amen ho ba? Amen. Kaya kung ang Holy Spirit gumawa sa buhay mo, then ikaw ay na-born again. And then, ang next, yung tinatawag dito sa next page ay the password. Okay? You say yes to Jesus. You say yes to Jesus. Kasi sabi sa John 3:16, whoever believes in Him shall not perish, but have everlasting life. So itong faith, tinatawag natin na belief, you believe, ito yung response natin. Kumbaga, ito yung kamay natin na tinatanggap natin yung regalo ng Diyos. Parang gano'n. Pero itong faith na ito, kaloob din ng Diyos. Basahin natin Ephesians 2:8-9. Sa next na slide. Sabay-sabay natin basahin. For by grace are you saved through faith, and that not of yourselves. It is the gift of God, not by works, lest any man should boast. Okay, ang isang paliwanag dito ay yung regalo ng Diyos by grace. Ito ay regalo ng Diyos. Ang isang pang paliwanag dito, kasama yung faith ay regalo din ng Diyos. That is in Ephesians 2:8-9. Dito sa Romans 12:3 na nandito sa ating lecture notes, ang sabi doon yung pananampalataya which is a portion to each one of you by the Lord. Yung ang Panginoon yung nagbigay ng pananampalataya sa bawat isa. So kahit yung pananampalataya, regalo din ng Panginoong Diyos. Meron yung tinatawag na head faith na sa isip lang. Meron yung tinatawag na saving faith. Yung saving faith na ito yung kaloob ng Diyos. Ibinigay niya.
And then yung tinatawag natin na repentance. Next na slide. Basahin natin ng sabay-sabay yung Acts. When they heard this, they had no further objections and praised God, saying, so then, even to the Gentiles, God has granted repentance that leads to life. Yung keywords dito na gusto kong emphasize is, God has granted repentance. Kahit yung repentance, kailangan i-grant ng Panginoong Diyos. Kailangan niyang ibigay, paitulutan na ikaw ay manampalataya. Kung hindi niya i-grant, hindi ka mananampalataya ayon sa passage natin dito. Kasi dito yung sabi ng mga apostles, God has granted repentance that leads to life. Ganon din sa isang passage natin sa 2 Timothy 2:25. Sabi ni Paul, in hope that God will grant repentance to the Gentiles. So, ang Diyos ang nag-grant ng repentance. Now, ganito po yon. Ang Holy Spirit, siya yung kumakatok sa ating puso. Yung Holy Spirit, siya yung nagre-regenerate sa atin, nagbabago, nagka-transform, na ipanganak tayo ulit. Ang illustration, yung isang patay. Okay. Yung patay, ang description natin sa harapan ng Diyos nung tayo hindi pa Kristiyano ay patay. Hindi kaya ng patay na mag-respond. Kailangan munang buhayin siya ng Holy Spirit. Kaya yung patay, bubuhayin ng Holy Spirit through regeneration. And after that, pwede kang mag-repent, pwede kang manampalataya. Yung pananampalataya at repentance, magkasabay. Kaya nga, nung tayo ay sumampalataya, di ba nag-pray tayo, nagsisi tayo, naniwala tayo, tinanggap natin si Jesus sa ating buhay. Yun po yun. Pero bago yun, may Holy Spirit muna na gumawa. And then, next, after that, may tinatawag tayong justification. VIP badge, binigyan tayo ng, kumbaga, meron tayong magandang medical VIP. Basahin natin na sabay-sabay. Therefore, since we have been justified through faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Yung tinatawag na justification, yung dineklara tayo na walang kasalanan, napatawad. Gaano man yan kadami, kalaki. Pero nung ikaw ay sumampalataya, humingi ng tawad, you are justified, declared righteous. Kung sa korte, sabi ng judge, acquitted ka. Ikaw ay acquitted. Malaya ka. So, ganun po ang tinatawag natin na justification. And then, meron yung tinatawag na adoption. Yung next na. The family pass, adoption. Sabay-sabay natin basahin. For you did not receive the spirit of bondage again to fear, but you received the spirit of adoption, by whom we cry out, Abba, Father. The Spirit Himself bears witness with our spirit that we are children of God, and if children, then heirs, heirs of God, and joint heirs with Christ. If indeed we suffer with Him, that we may also be glorified together. Okay? So, nakita natin dito, ang natanggap natin is the spirit of adoption. At dahil tayo ay adopted na anak ng Panginoon, pwede natin sabihin, Abba, Father. Naalala niyo si Jesus Christ? Ang tawag na sa Diyos, Abba, Father. Ngayon, yung Holy Spirit na nasa atin, dahil doon, we can cry, Abba, Father. Ang Diyos, ang tatay natin. Ang tatay natin na magaling, na mapagmahal. Hallelujah. Isa ito sa napakagandang regalo ng kaligtasan na pwede mong tatawagin ng Diyos na iyong Ama.
Kaya yun yung turo ni Jesus Christ, Ama namin. Ama namin na nasa langit. At pwede tayong mag-pray, humingi sa ating Ama na nasa langit. Sabi niya dito, the Spirit Himself bears witness with our spirit that we are children of God. So dahil sa Holy Spirit, nararamdaman natin sa ating spirito na tayo rin ay anak ng Diyos. So pwede kang maging sigurado na ligtas. Bakit? Nararamdaman mo na ikaw ay anak ng Diyos. Kung sigurado kang anak ng Diyos, sigurado kang ililigtas ng Diyos. Ngayon, nakita natin na ang kaligtasan, una, hindi natin plano ito. Isinama lang tayo sa plano ng Diyos. Kaya, kung ito ay plano ng Diyos at kasama ka, hallelujah! Kasama ako, hallelujah! Sigurado. Mayroon tayong kasiguraduhan ng kaligtasan kasi hindi tayo may plano. Ang Diyos. Isinama lang tayo. Pangalawa, kung ang Diyos yung gumagawa, mula umpisahan yung Holy Spirit, kinakatok, and then, binigyan tayo ng pananampalataya, tinulungan tayo para magsisi, inakwit tayo sa ating mga kasalanan, ibinilang niya tayong anak. Diba meron tayo awit na ganyan. Ibinilang tayo anak. That is adoption. Minahal tayo. Noon pa man. Dahil doon, meron tayong kasiguraduhan ng ating kaligtasan. Can you say amen to that? Ito yung conclusion natin. The confidence rests not in feelings, but in God's eternal love. Hindi tayo guests, we're not guests, but family, chosen and cherished. His sacrifice is not just history, it's our present reality, offering forgiveness, belonging, and eternity. Cling to that truth, share it with others, and live a life reflecting your transformation. You are loved, you are home, and God's love is your eternal anchor. Go forth, transform, and overflowing with gratitude. Gusto ko yung huli, overflowing with gratitude. Kasi ang Diyos, isinama ako sa kanyang plano. At hanggang ngayon, siya ay gumagawa sa akin noon pa man. At kung siya yung gumagawa, bakit ako matatakot na mawala ang aking kaligtasan? Meron ako kasiguraduhan. Sa Romans 8, 39 to 39, basahin natin ng sabay-sabay. For I am convinced that neither death nor life, neither angels nor demons, neither the present nor the future, nor any powers, neither height nor depth, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus, our Lord. Ito po yung ating kasiguraduhan. Walang makapaghihiwalay sa atin sa pagmamahal ng Diyos. Wala. Talagang sinabi dito, kahit kamatayan, kahit buhay, kahit anghel or mga demonyo, yung ngayong present or even my future, or any powers na nasa atas-taasan na kalaliman na anything else in all creation, wala talaga. Will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus, our Lord. Yan po yung inawit natin kanina. What a wonderful name it is. The name of Jesus. My sin is great. Your love is greater. What can separate us now? Oh, tinatanggap ko, sabi ng awit. May kasalanan ako malaki. Pero mas malawak, mas malaki ang pagmamahal ng Diyos. Ang salita ng Diyos, ito pa rin ay nakatayo. For I am convinced that neither death nor life or anything
will be able to separate me from the love of God that is in Christ. Kung ako man ay mamatay, meron akong kasiguraduhan na ako ay ligtas. At marahil yun yung kailangan natin paminsan-minsan isipin. At marahil pinapaalala ng Panginoon sa atin. Kahit anong sitwasyon natin, meron tayong kasiguraduhan na tayo ay ligtas. Pero ang tanong, ikaw nga ba ay ligtas? Ikaw nga ba ay nanampalataya? Ikaw nga ba ay nag-repent sa iyong kasalanan? So, yun po yung take away natin. Pagsigurado na Holy Spirit, binago tayo. Sigurado yung word ng mga pangako ng Panginoon na walang kapag-iwalay sa atin. So ito po mga kapatid, ang message natin this morning patungkol sa assurance ng kaligtasan. Amen.